everyone! It's me, Angel again, and welcome back to my YouTube channel. Ang ating video ngayon ay tungkol sa mga possible questions and clarifications with regard to digital TIN ID. Ito ay para sa mga with existing and without existing tax identification number, or ang tinatawag natin na TIN. Ang first part natin ay unahin natin ang with existing TIN. Number 1, possible na itatanong nyo, kailangan bang mag-1905? Yes, kailangan nyo pong mag-1905 para po ma-update ang email ad nyo at makaregister kayo sa ORUS. Maliban dyan guys, doon sa 1905, maliban doon sa email, maaari pa kayong mag-input doon ng mga details, na updated details nyo guys, para ma-update din yung records nyo kay BIR. Sa 1905, hindi lang po email ad ang maa-update doon, kundi ang mga details na kailangan nyong i-update. Number 2, saan makukuha ang 1905? Pupunta ka lang guys sa Google and i-search mo ang 1905 form. So lagyan mo ng year 2024 para just in case guys na meron silang updated na 1905 form, yun na yung mapipilapan mo. Once na meron ka ng 1905 form, i-fill up mo lang lahat ng details na kailangan dyan. Number 3, saan ba isa-send ang 1905? Pupunta ka lang sa Google at i-search mo ang BIR RDO email address. Then lalabas yan guys, yung regional/district offices, i-click mo po yan. Pag na-click mo yan, ayan lalabas na lahat ng RDO dyan, hanapin mo na lang kung saang RDO ka. Okay, may mga nagtanong guys na hindi daw nila nakikita dyan ang kanilang RDO. Simple lang po, pupunta ka po sa Google, pag hindi mo nakita dyan ha, punta ka ulit sa Google at i-search mo lang ang iyong RDO sa Google. For example, email address of BIR RDO Pampanga. Ganun. Number 4 questions. Paano kung meron ka ng old existing ID, TIN ID, no? Yung mga datihang ID pa guys na lumang-luma na. Paano kapag meron kang ganon? Pwede ka ba bang kumuha ng digital TIN ID or bagong TIN ID? Yes po, pwede po. Kung meron kang old TIN ID, i-keep mo lang yan, still valid po yan. And kung gusto mo naman kumuha ng digital TIN ID, pwede rin po. Number 5 questions, valid ba ang ID na to? Si BIR na po mismo ang nagsabi na valid po ang digital TIN ID. It's a government valid ID. Number 6, kailangan bang i-print ang digital TIN ID? Si BIR din po ang nagsasabi, it's either to you kung isi-save mo lang po yan or ipiprint mo ang iyong digital TIN ID. Basta ang sabi po ni BIR guys, sa kanila po mismo nanggaling, na ang printout or ang digital TIN ID ay both valid. Okay, so para sa mga may existing TIN, meron po akong separate video kung paano mag-generate ng digital TIN ID, step-by-step process. Ang link po ay nasa description nitong video, panoorin niyo na lang po. Okay, next, second part, para naman to doon sa mga without existing TIN or yung mga wala pang tax identification number. Question number 1, kailangan nyo bang mag-1905? Kapag without existing TIN po, hindi nyo po kailangang mag-1905 dahil ang 1905 po ay for updating. So, wala po tayong i-update kung wala ka pa namang record sa BIR. So, wala pong 1905 para sa mga without existing TIN. Ang kailangan nyo pong form ay 1904. Number 2, ano ang mga ID na tatanggapin sa BIR para doon sa mga without existing TIN, lalo na yung mga walang valid ID. Okay, tinawag ko to guys kay BIR. So, ito yung landline na tinawagan ko. Pwede nyo rin kontakin yan guys kung may mga questions kayo. Tinanong ko paano yung mga students na wala pang valid, government valid ID and gustong kumuha ng TIN. So, nagbanggit naman sila dun guys ng barangay ID, pero it depends daw po sa RDO nyo kung tatanggapin. Kung makapag-apply na kayo guys ng TIN online and na-reject kayo dahil dun sa ID na hindi tinanggap sa inyo, pag nahirapan kayo sa ID guys, much better, I suggest na lang po, mag-visit na lang po kayo mismo sa BIR and dalhin nyo yung ID na meron kayo, pati na rin yung inyong birth certificate. Number 3 questions, pwede bang kumuha ang students? Pwede po as long as you are 18 years old and above. So again, kapag as a student, yung mga ID na meron ka, and kung ma-reject man po yan sa online, visit ka na lang sa mismong BIR branch and dalhin mo yan kung anong ID ka, kasama na rin yung iyong birth certificate. Number 4 questions, paano pag wala kang trabaho, pwede ka bang kumuha ng TIN? Yes po, pwede rin po. So parang student ka din yan as long as you are 18 years old and above.
Number 5 questions, is it valid ID? So same doon sa existing TIN, yes, valid ID po itong digital TIN ID. Number 6 questions, kailangan bang i-print? It's either to you if you have to print, kung ipiprint mo siya or isi-save mo lang sa iyong cellphone or anumang gadgets na meron ka. Para sa mga without existing TIN or wala pang tax identification number, meron po akong separate video, nasa description ang link. Panoorin nyo na lang guys kung paano kayo mag-apply or mag-register online para magkaroon kayo ng digital TIN ID. Important reminders po, meron po akong naka-pinned comment dyan para sa without existing TIN na video. Basahin nyo po yan guys ha, bago nyo po panoorin yung video. Okay, so kung meron man po kayong mga questions na hindi ko nabanggit sa video na to guys, feel free to comment below. Sumasagot po ako sa questions. Just be kind guys in asking ha, kasi kapag bastos ka sumagot dyan, ay nako di kita sasagutin. May mga clarifications din kayo guys sa video ko na to, just comment below. That's all for today's video. Thank you so much for watching everyone!